Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher Albilia. Tayong lahat manalangin mga minamahal. Praise the Lord. Opo dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa iyong mapangyarihang pangalan ng Panginoon, magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Sa dalangin na aming minamahal at ginagalang ng Evangelista Fasto, Will Distra Almeida, narito kami huminang kapatawaran sa tayong mga pagkukulang, pagkakamali, kung saan mo kami nasumpungan, ay dumikinalugdan ang mga banal. Patawarin mo kami, O Diyos. Parapatin mo, bawat sa amin, sa aming pag-aral ng salita. Ngunit bago pa man ako nagpasalamat sa anong bahagi malagawain na pinagpala mo sa paparing awitin, mga buhay na patotoo, pag-awitan, iba't ibang na level ng mga choir, sa pagbibigay, lalo't higit sa iyong banal na presensya na patuloy umaaliw sa amin. Malapay noon, bigyan mo kayong bersikulo pag-aralan, turuan mo kami, buksan mo yung puso't unawa, dagdagan mo aming kaalaman, at sa lahat ay manonood, mga bisita, ipaunawa mo sa kanila, maging sa mga baguhan. Sa iyong mga priyang pangalan, Panginoon Jesus, ang aming samot dalangin, at sawayin mo lahat ang balakid, hadlang sa aming kalikitan. Cast out, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po lamang. Ating palakpakan ng malapay na minmahal. Dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distra Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to all of his beloved children, grandchildren, in-laws, and always remember the blessed and teaching of our beloved Assistant Pastor Nancy Almeida, to all of our beloved preachers, workers, controllers, instrumentalists, live webcast viewers, a pleasant afternoon to all of you. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating pag-aralan, mga kapatid, pamagatan nating darkness. When you see darkness that is full of trouble, amen, distress and calamities. And in Bible dictionary, that is a total absence of light. Amen. Pagkawala ng kaliwanagan, not totally. At sabi dito, when you see darkness, that is talking about those who are not serving the true God, nung hindi nabilang sa true congregation of God, meaning to say they are separated from God. Amen? Because darkness connotes everything that is anti-God. Yan po ay nangangahulugan ng lahat ng kontra sa kalooban ng Diyos. Pero sabi dito, at ang darkness din, mayroong kapangyarihan. There is a power from darkness who bring us discomfort, pain, sorrow, and tears. Magbibigay sa atin ng kadalamhatian, pagdurusa, kalumbayan, kalungkutan, at pagluha. Amen? So yun po ang nakikita natin sa buong daigdig ngayon. Amen? Darkness is not only for those who are blind men, but for those who are also died in spiritual life. Sa mga wala sa katotohanan, patay ka sa spiritually. So yun po ang kahulugan ng darkness. But sabi dito, but God ruled the darkness. And He know where it is. And He know what it contains. Alam ng Diyos, pinagtagumpayan ng Diyos ang kadiliman, alam ng Diyos ang kadiliman, at alam niya kung anong nilalaman ng kadiliman. Amen? Ang kabuuan nito, why? Bakit? Because God created it. Siya po ang lumikha nito. But God used darkness for the judgment of those who are evil doers.
Para sa kanila yun. Kaya mayroong kadiliman. Pero sa mga nabubuhay, for those who are still alive, they are not totally absent from light. Kaya nga sabi dito, God rules the light. Shine them and leads them out from darkness. Inalis sila doon. So dito mga kapatid, ating pag-aralan from the book of Matthew, chapter 20, verse 30 up to 34. Sundan po natin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, at ang kabanata ay 20, at ang talata ay 29, at tatalon sa talatang 34. Diretso, tuloy-tuloy ang basa. Amen, praise the 30 Lord. hanggang 34. At nang sila'y magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito ang 2 lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus at nangagsisigaw at nangagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Tatapot sila'y lalong nangagsisigaw at nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, at mangagdilat ang mga mata namin. At si Jesus sa pagkahabag ay hinipo ang kanilang mga mata. At pagdakay, nagsitanggap sila ng kanilang paningin. At sisunod sa kanya. Amen. Amen. At nagsisunod sa kanya, mga kapatid. Habang naglalakad ang malapay noon, merong 2 bulag na nagsisigaw. Siguro sa tinagal ng panahon na sila'y bulag, naghahanap sila ng totoong liwanag. Amen. Kaya nung marinig nila na ang malapay noon ay nagpapagaling, hindi sila nagdalawang isip na sumigaw. Kahit maraming tao, hindi sila nahihiya. Dahil sila nga ay bulag. Imaginin mo nga mga kapatid, ipikit mo ang iyong mata ng good for 1 second, wala kang makita. Kahit maliwanag, pag ipikit mo yung mata mo, madilim ang iyong paligid. Ano pa kaya kung buong gabi, punong-puno ng kadiliman, kahit nakadilat ang mata mo ay wala kang makikita. Puro kadiliman. Amen? Kaya ibig sabihin, napakapanganib ang kadiliman. Sabi dito, nandoon yung harmful, fearful, evil, wicked, death, and judgment or underworld, yung Hades. Kaya kailangan natin ng isang ilaw upang tayo'y makaahon sa kadiliman. Kaya nung makita ng bulag, narinig, kasi bulag sila hindi nila pwedeng makita ang malapay no. Nung marinig nila, sila po'y nagsisigaw, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa amin. Bakit ang isang bulag na walang kaalam-alam, hindi nakikita ang ginawa ng Malapanginoon? Ito'y napansin lamang nila sa pagitan ng kanilang 2 tenga. Sila'y humingi ng saklolo. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng pananampalataya. Maaring narinig nila sa kanilang paninig ang bulong-bulungan na ang pangalang itong Jesus, ang taong ito, ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya sila sumigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa amin. Sabi ng Panginoon, nilapitan sila ng Diyos. Sabi niya, anong ibig niyo na gawin ko sa inyo? Sabi niya, Panginoon, ang madilat ang aming mga mata. Yun ay physically blinded. But because of their faith, that is spiritual blinded. Parang dalawa yung lokasyon ng mga bulag na ito. At yan po ang lokasyon ng mga tao sa daigdig ngayon.
Mayroon tayong tinatawag na every human being is a believer of God. But there was a vital difference between children of God and the true son and daughter of God and true disciples of God. Meron siyang kaibahan. Lahat tayo ay mga nilikha ng Diyos. Pero merong special chosen of God as a true disciple of God. Not only a hearer, but a doers. Hindi lang tagapakinig. Kagaya sa atin, marami tayong kasama na naninirahan sa lupa na sila rin ay mga mananampalataya. Pero, sabi pa to, they are not a doers, they are only a hearers. Tagapakinig lang sila. Bakit? Dahil kung pansinin mo ang kanilang mga buhay, sa atin, sila'y nakihalubilo pa rin sa mga gawang makasanlibutan. So they are not doers. Tayo yung tunay na gumaganap. Hindi lamang tagapakinig, kundi gumaganap sa kautusan ng ating malapayno. Kaya ang mga bulag na ito nagsisigaw. Ang sigaw na yan, may kasamang pananampalataya. Dahil hindi nila nakikita ang taong magbubukas ng liwanag sa kanilang mga mata. Hindi lamang ang kanilang mga mata ang naliwanagan. Dahil nung mata mo nila, ang ilaw ng kanilang liwanag ng kanilang mga mata, sila'y nagsisunod sa malapay ng Hesus. Naging doers sila. Naging tagaganap sila sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, what are the causes of darkness? Ano ba ang dahilan ng kadiliman? Sabi dito, because of darkened mind. Dahil sa madilim na kaisipan ng tao. Ibig sabihin, they are refused to recognize God as Creator. And they do not glorify God as God. Kaya nga sinasabi na sila'y tagapakinig lang, hindi gumaganap. Meaning to say, they do not glorify God as God. Maaring hanggang sa dulo lang kanilang mga bibig, pero walang mga gawa. Hindi kagaya sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, nagkaroon sila ng darkened mind. Bakit nagkaroon ng darkened mind? Dahil pilit mo mang ipakilala sa kanila ang totoong Diyos, sarado pa rin ang kanilang mga kaisipan. Dahil iniisip nila na sila ay nasa katotohanan. Ang pangalawa, sabi dito, they have a darkened conscience. Mayroon silang madilim na budhi. Inner feelings, mga kapatid, na tanging Diyos ang nakakaalam. Bagamat nakikinig sila sa iyong pangangaral, pero sa kalim-laliman, sila po ay may madilim na budhi. Amen? Kaya sabi dito, they refuse to see the ugliness and that we are sinners. Ang pagtanggi, ang pagkakaroon ng madilim na budhi, masasabi mo sa iyong sarili na ayaw mong tanggapin na ikaw ay makasalanan. Kaya hindi malayo sa ating mahal na Panginoon nung siya ay nabubuhay, kahit ipinakita niya as several times, siguro thousands of miracles, nire-reject pa rin nila ang mahal na Panginoon. Amen? Nire-reject pa rin nila dahil tao ka lang, nagpaka-Diyos ka. Amen? Ayun ang tinatawag na madilim na budhi. Ang pangatlo, itong darkened will. They have a darkened will. Meron silang madilim na kagustuhan. Sariling desire. Sabi dito, refusal of heart and refusal to come to Jesus.
Dahil sa kanilang sariling kagustuhan, na ito yung nakikita ko sa aking mga magulang, ito yung pinaglilingkuran ng aking mga magulang, dito na sila ibinaon, dito na sila pumikit. Hindi ako pwedeng maglingkod sa iyong Diyos. Amen? Kaya ito yung mga causes of darkness. Pang-apat, they have a darkened spirit. Ito yung pinakamatindi. Sabi dito, refusal to see that Jesus Christ is the only one true God. Pag sinabing the only one true God, that is indicated the title of the Father, the Holy Spirit, and the Son. Iisang Diyos lang yan. Ayaw nilang tanggapin. Amen? Dahil meron din silang iisang Diyos. Meron din silang tatlong Diyos. Kaya nire-resist nila ang mahal na Panginoon. That is tinatawag na darkened spirit. Ngayon, let's try to describe for these two blind men about their yung nakikita nila, what they say about darkness. Nung sila'y bulag, kahit naririnig lang nila na ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling, sila ay sumampalataya. Bakit? Dahil nandoon sila sa kadiliman. Bagamat maliwalag ang kanilang paligid, pero dahil pikit ang kanilang mga mata, nasa kadiliman pa rin sila. Anong mayroon? Mayroon silang pangamba. Baka sila'y mapinsala. Harmful. Pangalawa, fearful. Sila'y natatakot. Dahil isang pagkakamali mo lang sa iyong hakbang, pwede silang mapahamak. Dahil hindi sila nakakakita. Ang bulag kailangan mong akayin. Pangatlo, evil. Paglaruan ka ng diablo, ng kasamaan. Pangatlo, despair. Magkakaroon ka ng frustration. Kawawala ng pag-asa sa iyong buhay. Mawawala ng kahulugan ang iyong buhay dito sa lupa. Bagamat ikay buhay, pero bulag ka, para ka na ring patay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pang-apat, underworld. Parang nandun na sila sa Hades, sa impyerno. At itong panganib. Pag nasa madilim ka, grabe talagang panganib. Kahit nga walang panganib, halimbawa dito, mag-iisa ka dito sa tala. Wala kang kasama, madilim. Walang ilaw ni isa. Magkakaroon ka ng takot. Amen? Everybody shout, praise the Lord. At itong kamatayan. Pwedeng mangyari ang kamatayan dahil madilim, ikay bulag. Kaya anong nangyari? Ito yung kanilang nakikita. Sila'y nagdurusa. Kaya sabi nga, darkness is full of great trouble and distress and calamities. Kaya nagkaroon sila ng takot. Kahit hindi man nila alam, hindi man sila sigurado na sila'y gagaling basta sila'y tumawag. Kaya nung sila'y mapansin ng Diyos, sila'y iminulat at sila'y nagkaroon ng paningin. Anong ginawa nila? Pumunta ba sila sa kalayawan? Hindi. Dahil may pahabol ang Panginoon, magsisunod kayo sa akin. Sumunod sila sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, hindi lang dun hanggang liwanag. Dahil tayo ay nasa ibabaw ng lupa. Ang lupang ito pagdating ng panahon, babalutin ng kadiliman. Ibig sabihin ng kaguluhan, kapighatian, trahedya. Pagdating ng panahon yan, yan ang panahon na wala na ang iglesia ng Diyos sa sanlibutan.
Wala nang kukontrol sa gawa ng dyablo. Ngayon, kaya pa nating hadangan sa pangunguna ng dalangin ng tao ng Diyos. Sabi pa ng patutuo kanina, malakas sila sa Diyos. Amen? Bakit ka naging malakas sa Diyos? Dahil may pinagkatiwalaan ng Diyos na nangangaral ng katotohanan na ikay bulag dati na mulat ka, nagkaroon ka ng liwanag. At nung ikay manalangin, in-address mo sa pangunang dalangin ng propeta ng Diyos, dininig ka ng malapay no. Hindi ayon sa iyong sariling panalangin. Huwag nating kalimutan lagi i-acknowledge ang sakripisyo ng propeta ng Diyos. Dahil ang ating mga daing di makakarating sa langit kung hindi sa pamagitan ng panalangin ng propeta ng Diyos. Kahit kami na nagpapaliwanag sa Ebanghelyo ng Malapayno, wala din akong kaalam-alam dati nito. Pero nung napangaralan ako, narinig ko ang Ebanghelyo ng kaligtasan na mulat sa aking pagkabulag dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos. At hindi tumalikod, kundi sumunod. Nagkaroon din tayo ng pangunawa sa espiritual na bagay. At nagkaroon tayo ng kaalaman na nagbumula sa Diyos na siya nating pinag-uusapan ngayon. Dahil ang karunungan ay nandito sa Ebanghelyo ng Malapayno. Dahil yan sa panalangin ng taong matuwid. Ngayon, anong naramdaman ng dalawang bulag nung sila ay nakakita? Sabi pa dito, to see the beauty of the world. Namangha sila sa ganda ng daigdig. Pangalawa, nakita nila ang iba't ibang uri ng design na kailanman ay hindi nila nakita kahit sa panaginip lang. Pangatlo, they know where they're going. Alam nila ang bawat hakbang nila kung saan sila pupunta. Wala nang takot. Wala nang pangamba. Dahil bawat hakbang nila, ang nasa unahan nila ay ang mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Bakit, mga kapatid? Dahil minulat ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na matapos kang maliwanagan, tumalikod ka. Babalik ka doon sa kadiliman. Kaya ginawa naman na bulang sumunod sa labay na. Sila sumunod. Walang reklamo, mga kapatid. Namangha sila sa ganda ng kanilang nakita. Ano pa? Be eye of attention and be aware of cleanliness. Kapag bulag ka at walang asikaso sa'yo, magiging marumi ka. Hindi mo makikita kung saan ang dumi na dapat mong linisin sa iyong sarili. Yan ang taong makasalanan, mga kapatid. Walang sino mang makakapaglinis yan kundi ang Diyos, mga kapatid. Kaya be aware of cleanliness. They know where they're going and who they are. Nakita nila kung sino siya, kung sino sila. Nakita nila, mga kapatid. At doon, napag-isip-isip nila, nagkaroon ng kahulugan, ng tunay na kahulugan ng kanilang mga buhay. Dalawa sila. May naman. Ngayon, bakit nagkaroon sila ng liwanag?
Isaiah chapter 9, verse 2. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah sa kabanata ay 9 at ang talata ay 2. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Purin ka malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo ay lumalakad sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan. Amen. Pero nung nagkatawang tao ang Diyos, sabi pa to the light shine upon us. Sumilang ang liwanag sa atin mga kapatid. Ang iba, nandun pa rin sa kadiliman dahil ayaw nilang tanggapin ang totoong liwanag. Amen. Kaya sabi dito, sino ba? Bakit ang dalawang bulag ay doon humingi ng saklolo sa hindi nila nakikita? Sino ba siya mga minamahal na nagpadilat at ang tinutukoy ng Prophet Isaiah? Chapter 9, verse 2. Basahin natin John chapter 8, verse 12. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan at ang kabanata ay 8 at ang talata ay 12. Mula ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Amen. Palakpakan natin ang malapay noon. God bless you mga kapatid. Siya pala. Kaya nung tumawag ang bulag, nang sila'y hipuin ng malapay noon, kanilang mga mata sila'y kikita ng liwanag. At anong sabi dito sa 12? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Nung mamulat ang dalawang bulag, hindi sila bumalik sa kanilang pinanggalingan, kundi sila'y sumunod sa malapay noon dahil nakikita nila ang totoong liwanag. At ang sabi dito sa huling talata, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Dito nila napagtanto, na pag-iisip nila ang tunay ng kabuluhan ng kanilang buhay. Sa pili ng ating malapay noon. Kaya napakapalad natin mga kapatid. At hindi lamang ito pinamumugaran o gagalingan ng liwanag. Siyempre, pag magkaroon ka ng liwanag, pag namulat ka sa liwanag, mula sa kadiliman, nagkaroon ka ng totoong liwanag, kanya ring tinalo ang kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, yung buong katawan mo puno ng dumi, balot ng karumihan, kasalanan, dahil sa iyong pagkabulag, inalis ng malapay noon. Nilinis ka ng malapay noon at pinatawad ka ng Panginoon at binigyan ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ang tumanggap ng bautismo, sabi ng Galatians 3:27, ay ibinihis si Kristo. Paglubog sa iyo, pag-ahon mo, binihis mo si Kristo. Nawala yung lahat ng karumihan sa pagkatao mo. Amen? Huling talata natin, Colossians chapter 1, verse 13 up to 14. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas at kabanata 1 at ang talata ay 13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. God bless you mga kapatid. Iyan po. Tinalo niya ang kapangyarihan ng kadiliman, binigyan tayo ng katubusan, at pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ngayon, hindi lang tayo tagapakinig. Dahil kung tagapakinig ka lang, hindi ka namuhay sa kabanalan. Hindi ka nag-aayuno.
Hindi ka dumadalo. Hindi ka nagbibigay. Amen? Kaya mo nagawa yan dahil totally, physically and spiritually, libre ka na sa iyong pagkabulag. Amen? Kaya mga kapatid, paano mo i-describe yung nakikita mo sa malapay ni Jesucristo? Kung pinaliwanag ko kanina, dinescribe ko kanina, ang nakita ng dalawang bulag, nung mamulat ang kanilang mga mata, sila'y namangha sa kagandahan ng daigdig na kanilang nakita. Bilang mananampalataya, ano ba yung nakita mo sa malapay ng Isus? Namangha ka ba? Amen? Sabi dito, nakita natin yung God's glory. Nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, yung biyaya ng Diyos. Nakita natin ang biyaya ng Diyos. Pangatlo, nakita natin ang katotohanan. Namulat ka sa katotohanan. Pang-apat, yung sinasawag na making us know God more and giving us direction and meaning of life. Dati, frustrated ka. Baon ka sa karamdaman. Wala kang kagalingan. Hinahayaan ka na lang nakaratay sa banig dahil wala kang salapi. Paano mo iisipin sa sarili mo, saan kaya ako dudulog upang ako'y gagaling? Kung ika'y bulag, physically, Panginoon, nasaan kaya ang liwanag? Saan ko kaya hahanapin ang aking paningin? Hindi natin nakikita, nahanap ang kasagutan sa mga katanungang yan. Nung siya'y maghalal ng propeta ng Diyos at ipinangaral ang kaligtasan, at nang ikaw naman ay mahayuhan at pinaunlakan ang imbitasyon ng Diyos, ngayon, nalalaman mo na ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Gumaling ka, nakalaya ka sa bisyo, nagbago ka, marunong kang mamuhay na may kabanalan, mapagpakumbaba ka, marunong kang magpasakop sa katuruan ng Diyos. Ngayon, pinagpala ka ng Diyos. Gumaling ka sa karamdaman, nagkaroon ng totoong kahulugan ang iyong buhay. Ang direksyon ng iyong hakbang, alam mo na ang patutuhan nito ay doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Wala dito sa lupa. Kaya, kailangan nating makiisa sa krusada. Dahil marami pang bulag, spiritually, na kailangan nating maimulat bilang sangkap ng ating malapay noon, di man tayo karapat-dapat sa pangunguna ng propeta ng Diyos. Kailangan natin ihayag na may Diyos na handa magbulat sa kanila, sa kadiliman, dalhin sa totoong liwanag, mga kapatid. Kaya habang awitan natin ang malapay noon, magpasalamat ka sa Diyos na isa ka sa nabiyaan ng liwanag. Hindi lamang basta-basta na imulat sa liwanag, kundi nagkaroon ng tamang direksyon ang inyong buhay, ng tamang kahulugan. Kantahin natin yung delight. Closing around me, Yes, Lord. I was alone with my fears. I felt so empty, Yes, Lord. and so Hallelujah. disappointed. I was confused and
teaching me love, how to love. Now the darkness has get away, because you gave me Salamat malakoy na. life today. Darkness closing around me, I was alone with my fears. I felt so empty and so deserted. I was confused and unsure, but you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me love, how to love. Now the darkness has get away, because you gave me new life today. But you came with your light, leading me out of the darkness, leading me see how to live, teaching me love, how to love. Now the darkness has get away, because you give me your life today. Darkness closing around me, I was alone with my fears. I was so empty and so deserted. I was confused and unsure, but you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me love, how to love. Now the darkness has gone away, because you gave me your life today. Oh, but you came with your light, leading me out of the darkness, leading me see how to live, teaching me love, how to love. Now the darkness has gone away, because you gave me your life Praise Lord, hallelujah. Puri ka malapay no. Minamahal, napakabahalad natin na isa tayo sa namulat
Isa tayo na iahon at Diyos mula sa kadiliman. Kaya sa mga oras ng mga kapatid, tayo lahat ay magkaisang manalangin. Magpasalamat sa ating malapay noon, praise Lord. O dakilang Ama, Diyos na makapayin sa lahat, malapay ng Jesus, magandang hapon sa iyo, Panginoon. Sandalangin namin na mahalig nagalang Evangelista Pastor Willis Almeida. Panginoong Jesus, narito kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, pagpapala mo sa pagbukas mo sa aming puso't unawa. Dinalami kami sa totoong paglilingkod na ito. Ginamit mo aming totoo ang iyong totoong propeta, malapay ng aral na walang takot, malapay noon, walang pag-question, walang pag-alinlangan. At kami naging bunga, O Diyos, maraming salamat, O Diyos, lalo't higit sa pag-asa namin sa buhay na walang ka. Na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samantalangin sa iyong banal mga panayong pangalan sa Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ating ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwa sa ating makaramdaman, sa ating mga live webcast viewers, ang ating kanang kamay sa ating television receiver, at ang kaliwa sa ating makaramdaman. Isipin po natin, mga minamahal, ng ating mahal na Pastor Willis Almeida ang naglayhans po sa atin. Upo dakilang Ama Diyos na mga panin sa lahat, malapit ng Jesus. Minsanan pa, O Diyos, ang dalangin namin na mahal ginagalang na Pastor sa iyong mga parehang pangalan, malapit ng Jesus. Aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, di mo yung high blood, di mo yung COVID, di mo yung pagka-paralyze, di mo yung manskipa-cast out. Cast out, be healed in the name of Jesus. By Jesus begun, opposing spirit, pride, and glory. Cast out, cast out, cast out. Be healed right now. Be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumalon, mga kapatid. Magpasalamat sa malapay noon. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan, pagpaparangal, pagpapasalamat ay tanging sa ating mahalapin sa Kristo po lamang. Tayo ay dadako sa ating special offering, mga kapatid. Ito'y panalangin ng ating mahal na kapatid, beloved brother Roy Sampayan, na mahal. Wala po, ating mahal na kapatid. Tayo lahat manalangin, minamahal. Opo dakilang Ama Diyos na mapit sa lahat, malapit ng Jesus. Sandalangin minamahal ginagalang Pastor Luis Almeida, narito kay Panginoon sa pagkaloob ng special offering. Pagpalain mo lahat ang mga anak mong magbigay, O Diyos, ano mga pagkakitaan. Ikaw pong magsukli sa kanan ng makalibang beses, malapay noon. Lahat ng sumuporta sa malagawain, malapay ni Kristo. Itong aming samot-dalangin sa iyong mapreng pangalan na si Jesus. Amen. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang ating announcement, mga minamahal. Ang ating gawain dito sa lugar ng Tala, tuloy pa rin, Miyerkules, Biyernes at Linggo. At sa araw ng Miyerkules, mag-umpisa tayo ng alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Ang ating Friday service, mga kapatid, mag-umpisa po yan ng alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. At ang ating Sunday service, kagaya sa araw na ito, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya laging pinapaalala ng ating mga magulang sa malapay noon, huwag po tayo mag-absent. Amen? Huwag po tayo mag-absent, mga inumahal, dahil napakapanganib po ng ating panahon, mga kapatid. At tandaan natin na ang ating mga pastor na nalangin na sana ang rapture ay araw ng gawain. Amen? Kaya kailangan nating magsumikap talagang dumano. Kasi may 3 pagkakatipon po tayo sa ating pagsamba sa malapay noon. At ang ating Jesus Miracle Hour, mag-umpisa po yan ng Lunes hanggang Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Pagdating ng Biyernes, wala po tayo dahil kasalukuyang gawain natin. Talon tayo sa Sabado, balik tayo sa Sabado hanggang Linggo. Alas 7 pa rin hanggang alas 8 ng gabi. Kaya wag po tayo, mga minamahal ko, magsawang manood, i-share natin, at i-like na rin, paki-subscribe na rin, mga kapatid, sapagkat napakalaking tulong po yan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. At ang ating, mayroon po pala tayong practice to all beloved adults choir. To all beloved adults choir, mayroon po tayong practice pagkatapos ng ating closing prayer, mga kapatid. At ang ating crusade and church anniversary this coming September 24, mga kapatid, sabi dito may mahal sa ating panawagan, mga kapatid, na makiisa tayo. Minamahal, amen? Yung ating venue, mga kapatid, 27,000. Amen? Maliit lang yan, ikumpara natin sa iba.
Sa Cagayan, sa Davao, sa Manila, maliit lang yan sa atin doon. Nakakahalaga ng 80 to 100,000 or more than pa. Amen? Dito sa atin, yung 27, mag-ambag-ambag tayo mga kapatid. Kahit magkano may abot natin sa information, napakalaking tulong po yan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ati pong, wag nating iwalang bahala yung ating pagkakatipon mga inumal. Dahil lahat tayo ay nakakabit sa isang puno. Amen? Kailangan kumaway-kaway ka rin. Amen? Para hindi ka matuyo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. At saka mga kapatid, tayo po'y magkukrusada. Ang nangunguna dito ang malapay ng Yesus. Tayo yung instrumento. Kaya nga tayo nagkakaroon ng fasting kasi yung sabi doon, God will empower us His Holy Spirit. Hindi natin kayang magkursada kung wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga maraming gumagaling. Kaya nag-aayuno. Hindi po pwedeng magkursada tayo na umaga pa lang, lahat tayo busog. Amen? So, hindi ka sasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ayun po mga kapatid. Kaya, ang iba, hindi natin kaya mag-ayuno, okay lang kahit 2 meals. At kung may mga financial tayo, tumulong tayo mga minamahal para sa ating venue. At hindi lang yan, para sa ating paghahanda. Sinong may kayang mag-cater dyan? Amen? Oh, pwede kayong mag-cater mga kapatid. Pero para sa lahat. Dahil napakasakit naman sa kapatiran. Kumakain tayo sa kabila ng cater, yung kapatiran na sa Parklands lang. Amen? Hawa naman. Huwag ganun. Pangkalahatan. Ako, napapansin ko yan sa totoo lang. Sorry talaga nabanggit ko. Totoo yan. Tuyo. Tapos, doon. Para sa lahat. Kung may kaya tayong mag-cater, lahat, pakainin natin. Amen? Di bali na kami hindi makakain. Kami mga preacher, bahala na. Basta makakain yung kapatiran. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ayun po mga kapatid. At ulitin ko sa ating beloved Adult Choir, wag po muna tayong umuwi. Mag-practice po tayo pagkatapos ng gawain. Tayong lahat tumayo mga kapatid, sama-sama manalangin. Ito'y panalangin ng ating beloved preacher Ricardo Arong. Praise the Lord. Tayo magpasalamat. Mapagpalang ang Diyos na mapagpalang sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal na ng Jesus, marami-raming salamat sa aming matagumpay na pagsamba sa hapong ito. Marami-raming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Sa kagalakan na aming dama sa pamagitan niyong banal na presensya. Hallelujah. Marami-raming salamat sa lahat ng bahagi ng aming pagsamba mula pa MC hanggang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dala ng aming mga ngaral. Pinakamamahal ng Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami, ihatid mo kami ng malulahati sa aming kanya-kanyang mga tahanan at sa araw ng panambahan, ibalik mo rin kami sa lugar na ito upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So una pa rin dalangin ng Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagbabalik. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. God bless you po sa ating preacher Ricardo Arong. Magkamayan po tayo mga kapatid. Meron po tayong lay hands mga manmahal.